Mga lolo at lola, huwag munang mag-scroll. Ngayong Mayo 27, 2026, bukas na po, may isang napakalaking bagay na dapat ninyong marinig bago pa dumating ang June 2026. Kung kayo ay SSS pensioner at nakasangla ang inyong ATM sa lending, may posibilidad na may pera kayong hindi ninyo natatanggap buwan-buwan at hindi ninyo namamalayan. Oo po, tama po ang narinig ninyo. May tinatawag na sukli na dapat ibinibigay sa inyo matapos ang monthly deduction, pero hindi ito nangyayari sa maraming pensioners ngayon. At sa darating na pension increase na yung June 2026, mas malaki pa ang pangalib na mangyari ito sa inyo kung hindi kayo maingat at mulat. Kaya naman panuurin po ninyo ang video na ito hanggang sa dulo. Ito po ang magliligtas sa inyong pinaghirapang pensyon. Manatili po kayo. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-seniors, mga lolo at lola, at sa lahat ng aming mga minamahal na pensioners at sa inyong mga pamilya. Ako ay nagpapasalamat na nandito kayo ngayon at bumalik ulit dito sa aming channel na Senior Savers Filipino. Ngayong Mayo 27, 2026, bukas na po nito sa maraming pensioners at gusto naming simulan ng araw na ito sa isang napakahalagang balita at payo na tunay na makakatulong sa inyo. Dahil kung ikaw ay isang SSS pensioner at kasalukuyang nakasangla ang iyong ATM o APM sa isang lending company, ang video na ito ay napakahalaga para sa inyo. Ito ang maaaring magbukas ng inyong mga mata sa isang katotohanan na maraming pensioners ang hindi pa rin alam hanggang ngayon. Kaya naman humiling po kami sa inyo. Manatili po kayo hanggang sa katapusan ng video na ito. Dahil sa bawat minutong inyong ipapanood, mas malaking halaga ng pera ang posibleng mahahanap ninyo na dapat palang nasa inyong kamay. Ngayon, pag-usapan natin ang sitwasyong ito ng masinsinan. Lumabas na po ang balita tungkol sa ikalawang round ng pension increase para sa mga SSS pensioners at ito ay inaasahang magkakabisa na ngayong June 2026. Ito ay isang magandang balita para sa ating lahat, lalo na para sa ating mga seniors na nagsusumikap araw-araw upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang mga pensioners na retirement at disability pensioners ay inaasahang makakatanggap ng hanggang 10% na dagdag sa kanilang buwanang pensyon. Para sa isang pensioner na kumukuha ng 2,200 piso bawat buwan, ang 10% ay katumbas ng 220 piso. Kaya simula June 2026, ang pumapasok sa kanilang ATM ay magiging 2,420 piso na. Hindi ito maliit. Hindi ito dapat basta-basta ipagwalang bahala. Ito ang inyong karapatan bilang mga pensioner ng Pilipinas. Pero dito na po pumapasok ang problema na nais naming talakayin ngayon. May ilang pensioners na nag-aalala, nagtatanong at naguguluhan tungkol sa kung paano maaapektuhan ng pension increase ang kanilang ATM na kasalukuyang nakasangla sa isang lending company. At lubos naming naiintindihan ang inyong pagkalito, mga ka-seniors, dahil napakahalaga ng isyong ito at maraming pensioners ang nagdurusa dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon tungkol dito. Una, pag-usapan natin ang tungkol kay Sir Carlito na nagpadala ng kanyang tanong sa amin. Sabi niya, ang kanyang buwanang pensyon ay 2,200 piso at nakasangla ang kanyang APM hanggang Mayo 2027. Ang tanong niya ay ito, kapag nagkaroon ng pension increase ngayong Hunyo 2026, makukuha pa rin ba niya ang dagdag? Ito po ang sitwasyon ng maraming pensioners sa buong bansa. At ang sagot po namin dito ay napakahalaga na marinig ng lahat. Ang pension increase ay hindi automatikong nagpapalaki ng inyong utang sa lending. Ulitin po namin iyon.
Ang pension increase ay hindi nagdadagdag sa loan balance ninyo. Hindi po ito dagdag na utang. Hindi po ito bagong kasunduan. Ang inyong loan agreement ay nanatiling fixed base sa inyong statement of account na pinirmahan ninyo nang una ninyong nagsampa. Ang amount na kinukuha ng lending company mula sa inyong ATM bawat buwan ay dapat magkatugma lamang sa inyong napagkasunduang monthly deduction. Wala nang iba, wala nang dagdag. Ito ang batas ng inyong kontrata at ito ang dapat sundin. Ngayon, talakayin natin ang isa sa pinakamahalagang salita sa video na ito, ang salitang sukli. Mga ka-seniors, napakahalaga ng konseptong ito at gusto naming siguraduhing naiintindihan ito ng bawat isa sa inyo. Kapag ang pumapasok sa inyong ATM mula sa SS ay mas malaki kaysa sa inyong napagkasunduang monthly deduction sa lending, ang labis o ang sobra ay tinatawag na sukli. At ang sukli na yon ay pag-aari ninyo. Ito ay dapat ibinibigay sa inyo. Hindi ito dapat sakupin ng lending company nang walang inyong pahintulot at nang walang malinaw na kasunduan. Halimbawa na lang po, kung ang inyong monthly pension ay 2,200 piso at ang inyong napagkasunduang monthly deduction sa lending ay 2,000 piso lamang, ang sukli ay 200 piso bawat buwan. Ito ay pera ninyo. Ngayon, kapag nagkaroon ng pension increase at ang pumapasok sa inyong ATM ay naging 2,400 at 20 piso, pero ang deduction ay nananatili sa 2,000 piso lamang, ang sukli ay magiging 400 at 20 piso na. Iyon ay pag-aari ninyo. Iyon ay dapat ninyong matanggap. Ngunit napakalungkot na sabihin na maraming pensioners ang hindi alam na may ganoong karapatan sila. May ilang naniniwala na kapag nakasangla na ang kanilang ATM, wala na silang karapatan sa anumang karagdagang halaga na pumapasok doon. May ilan pang nagtataka kung bakit hindi nila nararamdaman ang anumang pagbabago sa kanilang buwanang kita kahit na may pension increase na. At ito po ang dahilan kung bakit napakahalagang pag-aralan at maunawaan ng bawat pensioner ang kanilang statement of account. Ang statement of account ay ang pinakamahalaga pong dokumentong dapat bantayan ng isang pensioner na may nakasanglang ATM sa lending. Ito ang nagtatala ng inyong total loan amount, ng inyong monthly deduction, at ng inyong kasalukuyang loan balance. Dapat po itong basahin, dapat itong maunawaan, at dapat itong bantayan buwan-buwan. Hindi po sapat na tanggapin lamang ang inyong pera at huwag nang magtanong. Kailangan pong malaman kung magkano talaga ang pumapasok, magkano ang kinukuha, at magkano ang dapat ninyong matanggap. Mayroon ding napakahalagang tanong na itinanong ni Ma'am Teresa sa aming comments section. Sabi niya, ngayon niya lamang nalaman na may sukli pala dapat kapag may sobra sa ATM. At ito po ang realidad ng maraming seniors ngayon. Hindi sila alam, hindi sila naabisuhan, at ang kakulangan ng kaalaman na ito ay nagpapahintulot sa ilang lending company na gamitin ang kanilang kalamangan laban sa ating mga matatanda. Kaya naman, mga ka-seniors, gusto naming bigyan kayo ng mga praktikal na hakbang na maaari ninyong gawin ngayon din. Una, makipag-ugnayan sa inyong lending company at humingi ng inyong pinakabagong statement of account. Alamin kung magkano ang inyong kasalukuyang loan balance, magkano ang inyong monthly deduction, at hanggang kailan ang inyong loan term. Pangalawa, makipag-ugnayan sa SSS upang malaman ang inyong kasalukuyang pension amount at kung kailan at magkano ang inyong matatanggap na pension increase. Maaari pong gawin ito sa pamamagitan ng SSS online account, sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch o sa pamamagitan ng pagtawag sa SSS hotline. Pangatlo, ikumpara ang dalawang impormasyong ito. Kung ang pumapasok sa inyong ATM ay mas malaki kaysa sa inyong monthly deduction, hanapin ang sukli ninyo. Siguraduhing natatanggap ninyo ito. Ngayon, tungkol naman sa tanong ni Sir Renato,
Tanong niya kung pwedeng ipadagdag sa kanyang monthly payment ang dagdag sa pension para mas mabilis matapos ang loan. Ang sagot po namin dito ay oo. Maaari itong gawin kung kayo mismo ang magdesisyon at hihiling nito sa inyong lending company. Halimbawa, kung ang inyong pension increase ay 200 at 20 piso bawat buwan at gusto ninyong idagdag ito sa inyong monthly payment, maaaring gawin ito. Ang epekto nito ay mas mabilis na matatatapos ang inyong utang. Mas mabilis na maaari ninyong mabawi ang inyong ATM at mas maaga na kayong malaya sa inyong financial obligation sa lending company. Ngunit, ito po ay napakahalaga. Dapat po na kayo mismo ang nagpapasya nito. Hindi dapat ang lending company ang basta-basta magdesisyon na kunin ang buong pension increase ninyo nang walang inyong pahintulot at nang walang malinaw na bagong kasunduan sa pagitan ninyo. Ang anumang pagbabago sa inyong monthly deduction ay dapat na may malinaw na kasunduan, dapat na may dokumentasyon, at dapat na may pirmang mula sa inyong sarili. Kung walang inyong pahintulot, walang karapatang baguhin ng lending company ang inyong monthly deduction. Gusto rin naming pag-usapan ng isang napakasensitibong aspeto ng sitwasyong ito. Maraming seniors ang nahihiyang magtanong tungkol sa kanilang pera. May ilan pang natatakot na magklamo o magreklamo dahil iniisip nilang baka mapasamang loob pa ang lending company sa kanila. Pero mga lolo at lola, ang inyong pensyon ay inyong karapatan. Ang inyong pera ay inyong pera. At ang pakikiusap para sa tamang impormasyon at tamang pagtrato ay hindi kahihiyan. Ito ay tapang at karunungan. Huwag po kayong mahiya na magtanong. Huwag po kayong matakot na humingi ng inyong statement of account. Huwag po kayong mag-alinlangan na i-follow up ang inyong sukli kung hindi ito natatanggap. Sapagkat sa mundong ito, ang mga taong hindi nagtatanong ay ang mga taong nawawalan ng pera nang hindi nila namamalayan. Bukod dito, napakahalaga ring banggitin na ang pagbabago sa inyong pensyon ay hindi dapat maging sorpresa. Dapat po na marunong kayong mag-monitor ng inyong own account. Kung meron kayong sariling ATM, kahit nakasangla ito sa lending, maaari pa ring malaman ang transactions sa pamamagitan ng bank statement o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lending company. Huwag po payagan ang inyong sarili na maging bulag sa inyong sariling pinansyal na sitwasyon. Isa pa po sa mga bagay na dapat ninyong malaman ay tungkol sa mga karapatan ninyo bilang consumer. Bilang isang pensioner na may loan agreement sa isang lending company, kayo ay may mga karapatan sa ilalim ng batas ng ating bansa. Ang lending company ay may obligasyong magbigay sa inyo ng transparent na impormasyon tungkol sa inyong loan. May karapatan kayong humingi ng kopya ng inyong loan agreement anumang oras. May karapatan kayong malaman ang inyong current loan balance at ang breakdown ng inyong monthly deductions. At kung naniniwala kayong may hindi tamang ginagawa ang lending company sa inyong account, may karapatan kayong magsampa ng reklamo sa kinauukulang ahensya ng gobyerno. Ngayong Mayo 27, 2026, bukas na po ng video na ito para sa maraming manonood. Nais naming gamitin ang pagkakataong ito upang mag-anyaya sa lahat ng inyong kilalang pensioners na panoorin ang video na ito. Ibahagi po ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kapitbahay na seniors, dahil ang impormasyon ay isang uri ng pananggalang. At sa panahon ngayon, ang bawat dagdag na kaalaman ay maaaring katumbas ng libo-libong piso na nananatili sa tamang lugar. Sa inyong mga kamay, ipaalala rin namin na maraming seniors ngayon ang hindi pa nakaka-verify kung mayroon na silang natatanggap na pension increase. Mayroon pang nagsasabing fake news ang balita tungkol sa June 2026 pension increase. Pero mga ka-seniors, ang pag-verify nito ay simple lamang. Makipag-ugnayan sa SSS. Tingnan ang inyong SSS online account. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Huwag pong umasa sa chismis o sa hula-hula. Ang katotohanan ay nandoon, accessible, at dapat ninyong malaman.
At habang naghihintay ang ating lahat para sa opisyal na pagpapatibay ng pension increase para sa June 2026, napakahalaga na nandoon na kayo at handa na kayong makatanggap ng tamang impormasyon. Nandoon na kayong may hawak na inyong statement of account. Nandoon na kayong may koneksyon sa inyong SSS. Nandoon na kayong may kamalayan sa inyong karapatan sa sukli. Dahil kapag dumating na ang June 2026, hindi na kayo mahuhuli sa pagbabago. Sa mga pensioners na kasalukuyang hindi pa nakasangla ang kanilang ATM pero nag-iisip na gawin ito, may payo rin kami para sa inyo. Kung balak ninyong mangutang sa isang lending company at gamitin ang inyong pension ATM bilang collateral, siguraduhing nauunawaan ninyo ang lahat ng terms at conditions ng loan. Tanungin ang lending company kung paano nila hinahawakan ang pension increase. Alamin kung may proseso sila para ibigay ang sukli kapag may sobra ang pumapasok sa inyong account. At siguraduhing nakuha ninyo ang lahat ng ito sa papel, pirmado, at malinaw na bago ninyo pirmahan ang anumang loan agreement. Ang pag-iingat bago ang pagpasok ay palaging mas madali kaysa sa pag-aayos ng problema matapos na ito ay lumabas. At ang kaalaman ay ang pinaka-epektibong paraan ng pag-iingat. Para sa ating mga pamilya ng seniors na nanonood din ng video na ito, sa mga anak, sa mga apo, sa mga kamag-anak ng ating mga lolo at lola, may mensahe rin kami para sa inyo. Ang inyong tulong ay napakahalaga. Kailangan ng inyong mga magulang o lolo't lola ang inyong gabay pagdating sa mga usapin ng pera at financial documents. Tumulong po kayo sa kanila na basahin ang kanilang statement of account. Tulungan ninyo silang makipag-ugnayan sa SS at sa lending company. Samahan ninyo sila sa pag-verify ng kanilang pension amount at ng kanilang loan balance. At higit sa lahat, ipaalala sa kanila na sila ay may karapatan. Karapatang malaman, karapatang magtanong, at karapatang matanggap ang buo nilang nararapat na pensyon. Bilang pangwakas na paalala, nais naming ibuod ang pinakamahalaga pong 3 punto mula sa video na ito. Una, ang pension increase ay hindi dagdag utang. Ang inyong loan balance ay nanatiling fixed base sa inyong statement of account. Pangalawa, ang sukli ay pag-aari ninyo. Ang anumang sobra sa pumapasok sa inyong ATM matapos ang monthly deduction ay dapat ninyong matanggap. Pangatlo, ang monitoring ay inyong responsibilidad at karapatan. Hindi dahil nakasangla ang inyong ATM ay wala na kayong karapatang malaman kung ano ang nangyayari sa inyong account. Mga ka-seniors, ang pensyon ninyo ay bunga ng inyong trabaho, ng inyong pagpapagal, at ng inyong dedikasyon sa nakalipas na mga taon. Ito ay inyong pinaghirapan. Ito ay inyong nararapat. At walang sino man ang may karapatang kumuha ng higit sa nararapat sa kanila mula sa inyong pensyon. Kahit lending company, kahit kakilala, kahit sino paman. Kaya naman, mga lolo at lola, maging matalino, maging mulat, maging maingat, at huwag kailanmang itigil ang pagtatanong tungkol sa inyong sariling pera. Dahil kayo ay may karapatan sa bawat sentimo ng inyong pensyon at ngayong Mayo 27, 2026 at bukas, at sa mga darating pang araw, nandito kami sa Senior Savers Filipino upang samahan kayo sa bawat hakbang ng daan. Kung nakatulong po ang video na ito, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin din po ang bell icon para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mahalagang balita para sa mga seniors at pensioners. Maaari rin pong panoorin ang aming iba pang mga videos dito sa channel para hindi kayo ma-miss ang anumang importanteng update tungkol sa SSS pension at iba pang government benefits na para sa ating mga seniors. I-comment din po ninyo sa baba kung kayo ay may ATM na kasalukuyang nakasangla sa lending. Alam ninyo po ba kung magkano talaga ang pumapasok sa inyong account buwan-buwan? Natatanggap ba ninyo ang sukli kapag may sobra matapos ang deduction?
Ibahagi po ninyo ang inyong karanasan dahil maraming pensioners ang natututo mula sa mga tunay na kwento ng ating mga kapwa seniors. Binabasa po namin ang lahat ng inyong mga komento at sisikapin naming sagutin ang bawat katanungan hanggat makakaya. Dahil ang aming misyon dito sa Senior Savers Filipino ay simple lamang. Tiyaking ang bawat senior at bawat pensioner sa ating bansa ay may access sa tamang impormasyon, may pag-unawa sa kanilang mga karapatan, at may lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang nararapat. Ingat po kayo palagi. Dalangin po namin ang inyong mabuting kalusugan, mahabang buhay, at kapayapaan ng inyong puso at tahanan. Magandang araw po sa inyong lahat at hanggang sa muli.